So yan, good morning, good afternoon, good evening, welcome back sa ating channel na Isa Shop. So, yung araw na to, tuturo ko sa inyo kung paano mag-acclimate ng isang halaman na galing sa mahabang biyahe. Ito yung biyahe na sa 5 days to 2 weeks. Totoo. Kasi may mga halaman tayo dito na galing sa mahabang biyahe na in-acclimate natin. Grabe, wala na talaga sa exercise. So, kapag ka BFT, BFT naman usually, sabi nila 3 to 5 days, pero dito ay 7 days palagi yung dating ng BFT ko. At minsan nag-8 to 9 days pa. Pero anong ginagawa namin during time ng acclimation? So, pag BFT, pulsan agad dyan. Tapos, sinusuportahan lang namin ng live sphagnums. Kita niya may mga live. Yan ay para suporta sa halaman na maging moist at magkaroon ng kalamigmig at humidity. So pagka BFT, matibay naman yung mga yan. Kahit ipulsan mo agad, walang problema. Lalo na kung yung mga common na BFT o yung mga BFT na medyo good size na, o yung mga BFT na hindi mga puti. Pag mga puti, kaya medyo mahirap kasi kapag puti dahil hindi sila ganun ka-optimize sa photosynthesis. So ang pinaka-effective na nakita ko niyan kapag puti, medyo lagay mo naman lang konting shade or indirect sunlight. Pero kung yan ay ordinary traps o yung mga traps na kahit mga mutated pero hindi naman hindi variegated o hindi puti, pwede mo agad dyan ipulsan. Red ganun din. Red nga mas matibay yan sa araw. Tingnan nyo itong mga pula natin dito or red cultivars. Ayan. So pulsan nyo agad kasi kailangan nila ng araw para hindi matunaw. Kasi kapag kalas yung araw, mas mataas yung chance ng root rot. So after ng ilang linggo at buwan, makikita nyo na medyo gaganda na yan. So ganyan. Ito yung 1 month na mahigit. So yan. So ito naman, isang linggo pa lang mahigit ito. Nandito. Ayan, ito. Ayan. Wala pang isang linggo pala ito. Plastic lang kasi ito. Pero nakita nyo, dahil ganda-ganda yung mga dumating, medyo may size pa yan, ganyan kaliliit, medyo na-acclimate natin. Pag medyo alanganin at maliliit, stress, ilang rhizome na natira, minsan nangyari yun sa amin, 2-3 rhizome natitira, tanim nyo lang. At hindi naman 100% mabubuhay yan lagi. May time na hindi rin kakayanin dahil nasa long stress, pero mataas yung chance kung ipulsan nyo agad, kung magkaroon ng mga black na leaves. Yan. Normal lang yan dahil kinukonsume nila yung energy dun sa mga old leaf na yun at nilalagay nila sa bagong mga tubo, the growth. So kapag sundew, medyo ilagay niya sa medyo less yung hangin na lugar. Pero may aeration, may airflow, pero hindi ganun kainit talaga. Ganyan setup. Ganun din yung mga Helianthera, ganun din yung setup niyan. Tapos pag mga Nepenthes rin, medyo may lumigmig talaga dapat. Yung humidity medyo, kahit lowland, kailangan nyo pa rin ng humidity. Kasi pag bin-araw niyan, bilis matuyo eh. Lalo na yung mga maninipis yung dahon na Nepenthes.
Ayun yung natutunan ko. Kapag ka makapal yung leaf nila, matibay sila. Pero kapag maninipis yung leaf na klase, mabubuhay at mabubuhay. Pero mas mataas yung damage na ano, yung madadamage talaga yung halaman. Bukod pa doon, ibagay nyo dun sa setup nyo. Kung yung lugar nyo ay lowland yung alagaan nyo. Medyo kailangan nyo nang talaga mamili ng tamang halaman sa lugar nyo. Kaya kung mapapansin nyo dito, karamihan lowland. May mga highlands rin ako dito tulad ng Plapa. At ilang mga hybrid na intermediate highlands. Pero limited. Sigurado ko na yung mga halaman yan acclimated sa lowland bago ko kunin. Kasi ako rin yung nahihirapan kapag inaalagaan ko dito. Ang tagal bago gumanda to. So hindi ko agad ma-out. Kailangan pa naman dito mapaganda ko para maibenta ko. Kasi hindi ko maibebenta, tenga tayo. So may mga highlands din ako dito, yun, Cephalotus, Australian Pitcher Plant. Pag ito, hindi ko agad nilalabas sa arawan. Ang ginagawa ko dito, pasensya na daw masyadong pwes, ayan, kahit ang likod ko. So kapag Cephalotus, ang technique naman yan, huwag niyong gagalawin yung ugat. Huwag nyo rin didiligan ng sobra-sobra, alalay lang sa dilig. Ayan. Hayaan nyo siyang mag-try ng ilang bawa, diniligan nyo ngayon, huwag kayo dilig bukas. Tignan nyo kung pwede na magdilig, tsaka nyo diligan. Kung magdidilig kayo, huwag yung wagas. Kasi pag napasarap ang dilig nyo dito, yari kayo. Kasi mabilis mabulok Pero pagka medyo dry at medyo may humidity naman, hindi naman yan mamama. Parang cactus nga ang sabi ko sa inyo, cactus. May mga lowlands rin na lowland indicated siya. Pero nabilan nyo galing sa highland. Ayun medyo tricky. Tulad na itong Bicol Karata ko, lowland to tapos medyo inacclimate ko siya ngayon sa dito, medyo mabagal. Ayun, tignan nyo naman. Pero ayan, may mga bagong growth na lowland plant na inacclimate sa highland, na ngayon inacclimate ko naman sa lowland. Buti pa tong mga Mirabilis echinostoma na green speckled na yan. So naglalabas na siya ng new growth. At ayun, may mga picture na pa. Sana mag-open na para kita na natin gaano kaganda. So ayan, tanungin nyo rin anong setup nila. So yung mga hybrid medyo forgiving din yan. So yung San Nepenthes, alalir lang rin sa dilig. Huwag yung sobra-sobra. Sa mga naman, sa ping, medyo hindi tayo kagaling dyan. Pero ayun, parang lang rin ang pag-aalaga ko dyan. Parang Cephalotus. Hindi ganun kabasa. Pero nasa pure sphagnumos. Para may halumigmig. Tapos, ayun, boy naman. Hindi nang ganun kakulay kasi nasa shaded sila. Pero boy na boy. Kung nasasobrahan ka sa dilig yan, mabilis mag-root rot Yan, ang pinakamatibay dito, Rerodula. Tibay na ito. Kahit dumating to na stress, recovered. Yung mga common na lowland talagang walang casualties. Kahit na pinadala to na parang galing lang sa Dangwa. Nakalagay lang sa dyaryo, visit. Sabi niya sa akin, hindi ako marunong magpaka. Sabi ko, sige lang. Sineryoso naman. Nilagay sa bouquet. Tapos nilagay sa karton, sama-sama. So walang ID. Pero ayan ngayon, buhay na. At mga
talaga. Pagka lowland na ano, hybrid lalo, lowland hybrid, tapos itong mga to, talagang ano, yung size niya okay rin eh. Tingnan niyo. Ayan. So matitibay talaga yan. Ayan ay ID niya ay Gaia, Kiriana, Wish, tsaka yung okay, isa dyan. Ayun, Bloody Mary. Yung Wish medyo bago sa pandinig nyo siguro, pero ano yan, isa yan sa mga elite four ng lowlands. Ayan. Tapos, ayan, meron rin tayo dito may naklimate na iba. Yung iba talaga, hindi nagsusurvive. Kaya, kumbaga, kasama talaga yan eh. Siguro sa 500 plants, may mga mamamatay na wala pa naman sa 10. Ito nga eh, parang ilan lang. 1, 2, 3, 4, yun, mga ano lang, 5. Kaya lang nga, mas maganda syempre kung 100%. Pero hindi naman natin yan ma-control. Ang eto pala kung kung halimbawa magpapadala kayo halimbawa mula Luzon papuntang Mindanao, mas maganda kung naka-bay route tapos walang masyadong tubig. 'Di ba? Narinig nyo, walang masyadong tubig pero may moist na tissue or may moist na media pero hindi ganun ka basa. Kasi pag masyadong basa, ayun, doon nag-umpisa yung root rot talaga. Kung medyo moist lang yan, darating sa inyo ng maayos. Pero kung basa yan, darating sa inyo ng wala na, lambot na. Hindi nyo na mabubuhay yun. Yung medyo underwater, mahahabol nyo pa. Pero yung overwater na naging slime na, wala na yun. Hindi nyo na mabubuhay. So, ayun yung natutunan ko rin. May 2 weeks ako dito mga plants pero nabuhay naman. So yun lang, mag-acclimate kayo kasi meron ng kaibigan na umorder ng plants abroad tapos hindi pa siya ganun ka successful sa BFT. Tapos sabi ko sa abroad ka pa pero sige lang, malay mo mag-success siya doon. Ayan, tapos ang pag-aalaga lang naman yan, ipulsan mo agad kung may pupulsan mo. Pero siya kasi indoor, so wala akong masyadong idea kung paano mag-acclimate sa indoor. Ang alam ko lang, wag mo agad itatapat doon sa pinakamainit na parte ng grow light mo. Lagay mo muna siya sa gilid, tapos yung dilig isaktuhan lang rin. Wag masyadong ibabad ng gusto para hindi lumambot ng gusto, hindi matunaw. So, ayun. At naisip ko ngayon mag-fertilizer pero hindi ako magmamaxi lang ako, osmocote dun sa mga picture ng mga picture plant ko. Kasi may nabili akong osmocote dyan, tatry natin na gumamit. Kasi hindi pa ako nakakagamit uli ng osmocote, siguro 5 taon na. Huling gamit ko niyan nung nag-start pa lang ako, naghanap ako ng way para mabilis lumaki. Ngayon, ewan ko kung ano pumasok sa isip ko, bumili ang Osmocote. Try natin dito sa mga galing sa biyahe. Pero ito, acclimated na to ng 2 to 3 weeks. Itong mga nandito. Kaya yung mga picture niya, medyo tububo na yan dito. So, yung Osmocote natin. Tingnan natin kung ano magiging impact. Konti lang naman yung Osmocote na nabili. So, ayun lang muna. At yung pag-fertilizer natin, gawin natin yun sa isang video pa. So, ayun lang. God bless and bye-bye.